Eto na yata ang pinakadugyot na nangyari sa akin ngayong taon. Biglaan kasi akong isinama sa isang event na hindi pa ako naliligo. Sobrang nangangati ako, pawis na pawis at sobrang nangangasim na. At eto pa ang sobrang nakakahiyang pangyayari. Ay sa pagbablog nahulog yung ulam ko at sumabit yung sauce sa kamay at sa buong damit ko. Sobrang nakakahiya talaga. Sobrang dugyot ko na. Baka dahil dito ay baka hindi na ako maimbita sa kahit anong klaseng event. Isang hapon, habang nakahiga ako at wala pang ligo, bigla ako pinagmadali ng mama ko na magpalit ng damit na kulay brown. A-attend daw ng kasal at ganito ang motif. Dahil on the spot nga lang pala akong niyakag ni mama, ora mismo ipaalis na. Kaya naman nagmamadali ako dahil makikisabay lang o makikisakay lang kami sa kotse. Sobrang nakakahiya nga Sobrang init kasi ng mga oras na to at sobrang hagad ko na. Makikita nyo dito, sobrang oily na ng mukha ko. Buti na lang may baong tubig si mama malamig dito. Sobrang hiningal kasi ako sa pagtakbo dahil gusto ko makaramdam ng kaginhawahan. Kahit hilamos kasi hindi ko nagawa. Kaya ang ginawa ko yung moist ng tubig na malamig. Pinunas ko din yung t-shirt at hinilamos ko sa mukha ko. Para kahit paparin mabasa ang mukha ko at mukha naman ako naligo. Ang problema nga lang medyo babaho na ako dahil sa pawis. Asim na ng ulo ko dahil basang-basa nga ang buhok ko. Buti na nga lang kahit papaano binuksan yung aircon ng sasakyan. Napiling fresh ako kahit ilang minuto lang. At pagkatapos nga na ilang minuto, nakarating na kami dito sa simbahan kung saan ikakasal yung ikakasal. Pero hindi muna ako pumasok sa loob, dito muna ako sa labas. Magpapahangin lang muna ako kasi init na init ako. Nakakatin na rin kasi yung batok at leg ko at kakatawan ko. Tapos pag inaamoy ko ang sarili ko, sobrang asim ko na. Para amoy bayabas na ako. Papasok na nga sana ako sa loob dahil mag-uumpisa na yung kasal. Ang kaso lang nahihiya ako kasi dadaan mismo ako sa entrance. Ang daming tao, baka maamoy ako. Aatan din pala sa Boy Skincare kaya hinihintay ko siya. Buti na lang nagchat sa akin si Boy Skincare. Meron daw entrance sa gilid at doon na lang ako pumasok. Buti nga lang naglibot-libot ako at nakita ko. Dito kahit pa parang daw ako mahiyan dumaan dahil wala naman tao. Walang makakamoy sa akin habang naglalakad. At tanin, nakita ko na si Boy Skincare kaya sa kanya na ako tumabi. Sanay na naman siya sa amoy ko Saktong pagpasok ko nga nagsisimula na ang kasal. Kakatapos lang maglakad ng broom at bride naman. Kaya pala kami naimbitahan dito dahil ninong ang tatay ko pero proxy lang yan ha. Walang pa ibang bayad dyan. O ayan nakita niyo na tatay ko, happy na kayo. Fast forward natapos na nga ang kasal sa isang matamis na halik. Kinikilig yung bato sa gilid At syempre dito na tayo sa exciting part. Exciting part pa lang hindi pa pinaka-exciting. Hindi pa kasi mismo ito yung pinakahanda Ano pala to, parang pangtawid guto pero nakakabusog na rin to. Ang tawag pala dito ay pika-pika. Habang nire-ready na yung kanin at ulam, pwede mo na kumain ito. Syempre kumain ako pero tikim-tikim lang. Huwag tayo magpakabusog kasi mamaya hindi tayo makakain ng kanin at ulam niya. At eto na tayo sa pinaka-exciting na part. Andito na kami sa catering at tuwang-tuwa na kami ni Boy Skincare. Sharan! Lahat nga pala ng ulam kinuha ko. Bago kumain, nagagawa kami ni Boy Skincare ng pwesto sa pagbablog. At dahil sa agarosan namin, merong nangyari. Nadali ng damit ko yung ulam at nahulog sa sahig. Hindi ko alam kung anong tawag sa ulam na yon. Fish fillet ata siya na merong sauce na kulay puti. Ito siya grabe, hindi ko pa naman natitikman. Nahulog ko na agad. Kaya sobrang nakakaya, hindi na nga ako naligo, sobrang dumi ko pa. Tapos kakain lang kung ano-ano pa nangyari sa akin. Hindi ko naman sinasadya, nadumihan ko yung tablecloth. Kaya sana mapatawad nyo ako, sorry po, hindi ko po talaga sinasadya. Kaya naman sorry po talaga. Buti na lang mabait sa akin si Boy Skincare. Nahihiya na kasi ako bumalik doon sa catering kaya pinitikim na lang sa akin ni Boy Skincare yung fish fillet. At nung natikman ko na siya, masasabi ko talaga, grabe, napakasarap. Kaya naman eto, sobrang busy na namin sa pagkain. Pero habang kumakain, meron sinasabi sa akin si Boy Skincare. Meron daw isang poging lalaki na nagsaserve ng pagkain. Sabi niya, ano kayang number niya? Sabi ko, tanungin mo na lang. Kaya naman sabay namin tinignan. Ang galing! Magaling daw kasi kaya mag-serve na limang plato sa isang kamay. Crush mo talaga siya? Sobrang saya ko pag naging boyfriend ko siya. Yay! Palakpakan! Boy Skincare in love! Pero eto nga, naubos ko na pala yung pagkain ko. Pero kahit dugyot ako, na hindi ko naman sinasadya, pero proud ako kasi kahit tapos na ako kumain, hindi ako umalis. Kahit ako na natitira sa table, hindi ako umalis. Napos ko talaga yung event bago umuwi. Nakakahiya naman kasi kung eat and run ako, diba? Pero so yun lang. Thanks for watching. Bye-bye! Yeah!